Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Raquel Ibanez, isa po sa inyong mga pulmonologist para po mag-discuss tungkol sa mga dapat alamin tungkol sa bukol sa baga. Ang lung cancer ay isang cancer ng kung saan magkakaroon ng kakaibang aktibidad sa mga cell sa baga. Isa ito sa mga karaniwang klase ng cancer. Ito rin ang nangungunang dahilan ng cancer-related deaths o pagkamatay dahil sa cancer. Kadalasan konektado ito sa pagkakaroon ng bukol sa baga at simptomas tulad ng matagal na ubo. Sa Lee Forum na ito ay pag-uusapan natin ang mga basic na impormasyon tungkol sa lung cancer tulad ng mga sanhi, simptomas at screening. Ikalawa ang lung cancer sa mga natatalang bagong kaso ng cancer noong 2020. Ito ang nangungunang klase ng cancer sa mga kalalakihan at pang-apat naman sa mga kababaihan. Lung cancer naman ang nangungunang dahilan ng cancer-related mortality o pagkamatay dahil sa cancer. Ito ay katulad rin sa pangkalahatang statistics sa buong mundo. Dahil sa impormasyong ito, importante talaga na magkaroon tayo ng basic at sapat na kaalaman tungkol sa lung cancer. Ang number 1 o nangungunang dahilan na nagdudulot ng lung cancer ayon na din sa mga pag-aaral ay ang paninigarilyo. Ang mga naninigarilyo ay may 10 to 30 times chance magkaroon ng cancer kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Ang iba pang klase ng tobacco products katulad ng pipes, cigar, at pagnguya ng tabako ay maaaring magresulta rin ng cancer sa baga. Ang tsansa ng pagkakaroon ng lung cancer ay mas lalong tumataas habang tumatagal ang paggamit ng sigarilyo at iba pang tobacco products. Mataas rin ang tsansa ng pagkakaroon ng lung cancer sa mga taong nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Ito ang tinatawag na second-hand smoke or passive smoking. Pinag-aaralan din sa ngayon ang relasyon ng vaping o paggamit ng e-cigarette devices sa pagkakaroon ng lung cancer. Ayon sa mga pag-aaral, mayroong mga carcinogens or chemical na nagdudulot ng cancer ang maaaring makuha sa vaping. Ang paksang ito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto. May mga reports din na ang vaping ay maaari rin magdulot ng pagkasira ng baga, problema sa bato, at mga ugat. Ang exposure sa mga chemical o ibang bagay sa kapaligiran ay pwede ring maging sanhi ng lung cancer. Halimbawa nito ang radiation o radioactive gas at asbestos mula sa mga lumang istruktura. Ang polusyon sa hangin ay may koneksyon rin sa pagkakaroon ng lung cancer. Ang tsansa ng pagkakaroon ng lung cancer ay pwedeng tumaas sa 47% kung may matagalang exposure sa mga ito. Tumataas rin ang tsansang magkaroon ng lung cancer kung may mga kamag-anak na nagkaroon ng lung cancer lalo na sa first degree na kapamilya. Ayon sa mga pag-aaral, ang tsansa na ito ay mas mataas sa mga miyembro ng pamilya na hindi naninigarilyo at maaaring matuklasan ng mas maaga. May contribution din ang shared behavior sa pamilya katulad ng mga magkakapamilya na sabay naninigarilyo. Ang tsansa ng pagkakaroon ng lung cancer ay mas tumataas habang tumatanda ang isang tao, lalo na kung ang edad ay 65 years old at higit pa. Ang pagkakaroon ng ibang sakit sa baga ay konektado rin sa pagkakaroon ng lung cancer, partikular sa klase ng lung cancer na tinatawag na adenocarcinoma. Ang mga taong may tsansa na magkaroon ng lung cancer at ang mga kumpirmadong kaso ay maaaring makaranas ng mga sumusunod na simptomas. Matagal na ubo, sakit ng dibdib, pag-ubo ng dugo, pagkapos ng paghinga, at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Ang iba pang simptomas ay paos, wheezing o halak, paulit-ulit o hindi gumagaling na impeksyon, at paghina ng katawan. Ang mga taong nakakaranas ng ganitong simptomas
at may mga risk factors, ay kinakailangan magpakonsulta sa mga doktor para magkaroon ng ebalwasyon tungkol sa lung cancer. Ang screening ay ang pagtingin kung may cancer ang isang tao bago magkaroon ng simptomas. Makakatulong ito upang matuklasan ang cancer sa mas maagang stage. Sino-sino ang dapat magkaroon ng screening? Ito ay ang mga naninigarilyo at may exposure sa usok ng sigarilyo, environmental or occupational exposure, katulad ng exposure sa asbestos at radon, personal na history ng cancer, at history ng lung cancer sa pamilya, first degree. Ito ang isang halimbawa ng screening guide. Tinitingnan dito ang edad ng pasyente, history ng paninigarilyo, history ng lung cancer sa pamilya, at ang kagustuhang makatanggap ng cancer treatment. Nirerekomenda ang low-dose CT scan sa mga taong nakitaan ng tsansang magkaroon ng lung cancer. Ang halimbawa ng mga eksaminasyon maaaring magawa agad para maimbestigahan ang pagkakaroon ng lung cancer ay ang chest X-ray, chest CT scan, at PET scan. Ang pangkaraniwang makikita sa mga ito ay ang pagkakaroon ng bukol sa baga. Maaari rin makita kung may apektadong ibang parte ng katawan o pagkalat ng cancer. Ito ang halimbawa kung paano makakakuha ng biopsy sa bukol na nakita sa X-ray or CT scan. Kinakailangan ng biopsy sample para sa kumpirmasyon ng pagkakaroon ng lung cancer. May mga karagdagang eksaminasyon upang makumpirma ang pagkakaroon ng lung cancer. Ang halimbawa nito ang immunohistochemical staining. Maaari rin itong magamit upang matukoy ang iba't ibang klase ng lung cancer. Kinakailangang malaman ang stage ng lung cancer upang matukoy ang nararapat na treatment o gamot. Tinutukoy sa staging ng lung cancer ang sukat ng bukol, pagkakaroon ng mga kulanit, at pagkalat ng cancer sa ibang parte ng katawan. Makakatulong din ito upang malaman ang prognosis ng sakit o ang tsansang makarecover sa sakit. Maraming maaaring gawing paraan para sa gamutan ng cancer. Mayroong gamutan na tina-target lamang ang isang parte ng katawan o yung tinatawag na local treatments tulad ng operasyon o pagtanggal ng bukol at radiation therapy. Mayroon naman na medisina na kumakalat sa buong katawan o yung tinatawag na systemic treatments tulad ng chemotherapy, targeted therapies, at immunotherapy. Pero hindi pare-pareho ang gamutan ng bawat pasyente. Nakadepende ito sa uri ng lung cancer, stage ng cancer, pagkakaroon ng mutations, kabuuang estado ng kalusugan, pagkakaroon ng ibang sakit o comorbidity, at higit sa lahat, kung ano ang gusto ng pasyente. May mga paraan para maiwasan ang lung cancer. Ang halimbawa nito ay ang pag-iwas at pagtigil ng paninigarilyo, pag-iwas sa pinagmumula ng polusyon at kemikal, pagpapanatiling malusog ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay at prutas at regular na ehersisyo. Mayroon ding benepisyo ang pagtigil sa paninigarilyo bukod sa pagbaba ng risk na magkaroon ng lung cancer. Pinapababa nito ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso, stroke, asthma, diabetes, osteoporosis at ibang uri ng mga cancer. Pinapahaba nito ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapaganda ng kalidad ng buhay or quality of life. Handa na ba kayong tumigil sa paninigarilyo? Pero kailangan muna natin maunawaan na ang paninigarilyo ay isang uri ng addictive na sakit na kailangang masuri ng isang doktor. Mas maigi palaging magpatingin sa doktor kasi may mga gamot na pwedeng maibigay para makatulong sa pag-quit. Humanap din kayo ng suporta, syempre sa pamilya at sa mga kaibigan. Para lang sa kaalaman ng lahat, ang DOH ay may smoking cessation programs para sa mga Pilipino. Bukas ito sa mga interesadong itigil ang paninigarilyo. Maaari kayong mag-screenshot o hanapin sa internet
at ipamahagi ang impormasyon na ito sa mga kakilala niyong naninigarilyo pa rin. Ito ang mga dapat tandaan mula sa ating diskusyon ngayon sa lung cancer. Isa ang lung cancer sa nangungunang dahilan ng mga bagong kaso ng cancer sa Pilipinas. Ito rin ang nangungunang dahilan ng cancer-related mortality o pagkamatay sa lung cancer. Ang paninigarilyo ang nangungunang sanhi ng lung cancer. Ang iba pang nakakapagpataas ng tsansa ng pagkakaroon nito ay ang environmental or occupational exposure, edad, history ng cancer sa pamilya. Ang kadalasang sintomas ay matagal na ubo, sakit ng dibdib, pag-ubo ng dugo, pagkapos ng paghinga at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Ang pagkakaroon ng bukol sa baga ay maaaring makita sa mga unang eksaminasyon ng sakit. Ang lung cancer screening ay nakakatulong upang maging maaga ang diagnosis ng cancer. Halimbawa ng gamutan ng lung cancer ay local therapies tulad ng operasyon at systemic therapies gaya ng chemotherapy. Ang pagtigil ng paninigarilyo o smoking cessation ay isang importanteng hakbang upang maiwasan ang lung cancer. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.